Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapayapang gabi sa lahat po ng ating mga televiewers. Kamusta na po kayo? Nako, wag hong sumakit ang ulo ninyo ha sa gabing ito at yung mga problema ninyo medyo kalimutan nyo na muna ha. Dahil kailangan nating mag-rest at kahit papaano i-clear natin ang ating mga utak. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin walang iba, Attorney Danny Concepcion, Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa iyo, Mare. Kala ko nag-freeze ka na naman. Oo nga. Hindi, kasi parang nalalaglag yung buko. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. O, bakit ko sinabing mapayapang gabi? Kasi pag hindi mapayapa, daming away, daming kaso. Hindi ba? Tapos alam mo ba na napakahirap na magkaroon ng kaso? Alam mo ba yon, attorney? Siyempre sa'yo hindi dahil parang yan ay araw-araw atang kinakain mo, yung mga tanghali gabi, yung mga stress, yung stress ng ibang tao, tapos yung, alam mo yon. Pero sa ibang tao, yung pag nagkaroon ng kaso, di ba masakit sa ulo yon? Siyempre. Parang may gulo di ba? Minsan, hindi lang sa ulo masakit yun. Katawan pa. Sakit sa bulsa. Sakit sa bulsa. Di ba? At parang alam mo yun, laging meron kang agam-agam. Lagi kang may naiisip, di ba? Kaya sinabi natin, sana mapayapa ang yung gabi. Sana ay yung chill lang. Nakikinig kayo sa amin dahil wala kayong problema at gusto nyo lang matuto, madagdagan ang inyong kaalaman. Kaya naman, ano yung pero? Pero kasi maski mapayapa, pwede namang hindi maganda. Pero pag sinabi mo maganda, tsak na mapayapa. Pwede. Diba? Pero pag sinabi mong mapayapa lang, pwedeng pangit, pero mapayapa lang. Mapayapa lang. Well, anyway, ito ang tanong natin kay Attorney Danny. Sige, tanongin mo na. Tanong ko, pag ikaw ba ay may kaso, hindi ka ba naapektuhan? Hindi mo ba nadadala sa bahay? Anong kaso? For example, kaso ng kliyente. Ikaw, ewan ko kung nagli-litigation ka dati. Nagli-litigation ka ng mga criminal cases. Well, nung ako'y bagong abogado. Yun nga, hindi mo ba nadadala sa bahay? Nadadala mo rin kasi kadalasan, kung meron kang iniisip, hindi mo naman maiwawaksi agad. Yun nga, walang turn on, turn off. Diba? Minsan, ano daw yun? Minsan nga pati sa panaginip Talaga? Napapanaginipan mo pa. Pero meron bang dahil dalawa kayo ni Attorney Gabby na abogado, di ba? Will there be times na pag nag-uusap kayong dalawa ni Attorney Gabby, yung pinag-uusapan nyo ay tungkol dun sa batas na ganito or something? Hindi lagi. Okay, pero kadalasan, kung hihingi halimbawa ako o hihingi si Gabby ng ibang punto ng pananaw, baka siyempre, baka iba yung view ni Mrs. dito. Yes. So, pwede kong i-discuss sa kanya. Okay. Sino nananalo? Hindi naman pagtatalunan. Hindi pinagtatalunan. Hindi naman kinakailangan pagtalunan. Paano kung iba kayo ng views? Di sasabihin mo lang, kasi ganito yan. Bakit ka makikipagtalo? Alam mo naman na yun naman isang view lang. Di ba? Lalo pa kung ito naman nagpapalitan lang kayo ng pananaw. Ideas. In short, wala naman ditong bibitayin kung matalo sa argumento. Sa diskusyon. Tama. So kung ang diskusyon diskusyon lang. Okay. Hindi dapat pag-away. Walang pikunan. Walang. Hindi kayo napipikon? Simple lang yan Kung hindi kita makumbinse, sorry. Di ba? Hindi kita makumbinse. Ganon. Sige, maganda yun. In fact, pwede ito kadalasan na pagka yung nagtatalo-talo, hindi lang mag-asawa, magkaibigan. Minsan, hindi ba naisip mo, alam mo, maski anong gawin mo, hindi mo naman ako makumbinsi.
Made na ang utak ko. Oo nga Diba? naman. Made na ako. Ito na ang aking pananaw dyan. Ito na ang desisyon ko dyan. Desisyonan ko na yan. Meron Oo. na akong pananaw dyan. So, meron na akong decision dyan. So, maski ano pa ang gawin mong talak dyan, hindi na magbabago isip ko. It won't change my mind. Dapat maliwanag from the start. Yan. Pero meron ba kayong parang sinasabi, we will always agree that we will disagree? Ayun, that's it, di ba? Yan. That's it, pansit, Okay. O, dahil dyan, bigay mo na yung mga Ay, numerong pwede nilang tawagan. Pagka Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. At Ayan. nakalista po, ayan, sa harapan ninyo. At hindi tayo magdi-disagree dyan dahil pwede kayong tumawag, mag-text o kayo mag-iwan ng mga mensahe para mabasa namin at matulungan kayo. Public service kami dito sa Abogado ng Bayan, Attorney Danico. No, eto na. Kevin ng Caloocan, siya ay 34 years old. Aksidente ako, papasok sa trabaho kahapon. May sasakyan na bumanggas sa akin. Sa una, siya pa yung galit at parang ako pa yung mali. Pero nung pinanood namin yung dashcam kasama ni traffic enforcer, lumabas na siya talaga yung may kasalanan kasi bigla siyang nag-left ng walang signal. Nagkasundo kami, nababayaran na lang niya ako ng 4,200 within 2 weeks kasi wala pa raw siyang pera that time. Wala lang kami kahit anong kasulatan o pirmahan. Tanong ko lang po, pag hindi niya ako binayaran, pwede po ba ako magsampa ng kaso? At anong kaso kaya ang pwedeng isampa sa kanya? Wala silang kasulatan. Nako, hindi naman kinakailangan ng kasulatan. Pero sana, kinuhanan mo ng PIC yung kanyang lisensya. Tama. Kinuhanan mo ng PIC yung plaka. ng kanyang Nakikipik-pik ka na, sasakyan. hindi na picture, pik-pik-pik, marunong ka makapag-pik, Ay, wag mo masyadong ilut-ilitin yung PIC. Basta matating. Isa lang. Okay, sige, yung pik. Okay. Ngayon, Oo, ngayon. nasa ganon, at saka sana kinuha mo yung telephone number. O kaya man lang yung traffic enforcer siguro. Ay, pero yung traffic enforcer, Witness dahil naman yun eh. dapat hindi, kinuha mo rin yung pangalan. Oo nga. At saka yung telephone number ng traffic enforcer. Pero maski naman po wala kayong kasulatan, pero kung inamin niya sa harapan ng traffic enforcer na kasalanan niya, at willing siyang at magbayad. kaharap yung traffic enforcer noong sinabi niyang magbabayad siya ng 4,500 pero 2 linggo, ano po yun? Meron na tayong Valid. testigo na meron talaga kayong kasunduan. Paano kung hindi nga daw nagbayad? Pagka hindi nagbayad, meron po 2 inyong pwedeng gawin. Una, sasampahan natin ng kasong kriminal. Anong kaso? Reckless imprudence. Reckless imprudence. Tapos yung isa. Pangalawa, i-small claim natin yung 4-5. Di ba? Kasi nagkasundo na ho kami, 4-5 hindi niya binayaran. So, i-enforcement mo naman yung 4-5. Small claims. Pero yung iba, ang tsak na isasampa doon, kriminal. Kahit ako kriminal. filing. Siguradong bukas pa yan. Wala yatang filing fee yun. At saka bukas na bukas, babayaran ka agad niyan. Kasi may preliminary investigation. Oo nga Opo. naman. Ayan ha, natulungan ka sana ni attorney sa iyong problema. Eto na, meron tayong caller, si Sky. Ang ganda ng pangalan, Sky. Sky sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Anong Tagalog niya? Iba kaya ang Sky sa Fairview? Palagay ko. Iba ano? Mas matindi ang pollution dito sa Mandaluyong. Oo. Sa Sa amin Fairview, meron pa kami Fairview yun Fairview. meron pa kaming puno-puno. Kaya nga. So baka diba? mas maganda ang aming langit nyo doon ay hindi masyado marumi. At saka, alam mo ba, na meron pang uwak sa amin, tapos meron pa kaming yung yellow bird na ang cute. Na pagka siguro polluted yung area, hindi talaga hindi kami dadapuan ng ganun. Paano mo naman nalaman na uwak? Kasi, di ba, uwak is maitim, tapos syempre alam ko yung uwak. Sige. Ano ba? Sabi, Marunong. wak. Oo, Yan. tama. May ganyan kami. Diyan ang galing yung wakwak. Okay. Nung Dahil araw, maraming uwak. Kaya naging wakwak. Ano nga ang sound ng uwak? Wak!
Nauturin, ano? Nagpapauto naman Nagpapauto ako. ka naman eh. Sige, sige. Eto na, Sky. Magandang gabi. Ayan, nawala tuloy si Magandang gabi Sky. po. Yan. Very loud and clear. Sige. Sky, anong problema natin? Ay po. Ano na po, this is related to travel or trip outside the Philippines. Okay. So, would like to know po in terms of the process of validation during interview with immigration officer. Paano po, for example po, never ko na ba nangyari, pero in case me or my friend or one of our family members was declined during the process, this interview, even though kompleto naman po yung requirements. Ano yung pinag-uusapan natin? Gusto niya mag-travel abroad. Tama ba ako? Correct po. Baka mag-travel ka abroad. Tama? Yes po. Tapos may mga kasama ka miyembro ng pamilya mo. Tama? Apo. Ngayon, ang tanong mo is... If in case po ma-decline during sa interview with immigration officer. sa visa application. Hindi. Sa immigration, minsan kasi di ba Immigration na nakaharang po. sila? So may visa ka na. Saan ba Correct balak po. mong pumunta? Japan po. Kaya nga, so may visa ka na. Yes po. Ayun. So sa immigration, baka... You're talking about Philippine immigration. Tama, Sky? Hindi, Yes, Japan. Philippine immigration. Kasi nga, ang dami ngayon sa balita, attorney, na sa Philippine immigration, minsan, hindi sila lumulusot. Ay, pagka-OFW po. Pero minsan din, kahit na traveler, siguro minsan kasi, syempre, they are given the... Hindi, yung mga traveler, sila po ay pipigilin kung ang tingin ng immigration ay Yes. OFW sila. Kung feeling nila, magtatrabaho ka, hindi ka bibisita hindi lamang. ito turista. Ito ay nagpapanggap na turista pero OFW ito. Yes. Kaya marami po silang tatanungin. Yan. Yun ba yung gusto mong malaman? Ay, mga train po yan. Oo. Sky, yun ba yung gusto mong malaman? Opo. In case kung mangyaring ganun. Kinakabahan may kasi kinapalan po siya. ba akong ito sila, ganyan. Opo. Hindi po kasi kung talagang mapapatunayan nila na meron silang basihan para ipalagay na kayo ay OFW talaga at nagpapanggap lamang na turista, pwede po nilang humingan kayo ng additional requirements para kayo ay i-allow nila na lumabas. Yan. Totoo Okay. yan. O kaya minsan kasi, yung Alam niyo kung edad... bakit? Oo. Kasi po, ito ay para sa protection ng mga OFW. That's very true. Oo. Remember, alam mo, Sky, remember dun sa may Myanmar, yung daming OFWs na call center na kinuha doon, tapos sila ay inabuso, pagkatapos ginawan ng something-something. So, naging very cautious na rin yung ating immigrations dito. Pero, ang siguro, ang takot din niya, kasi recently, attorney, maraming mga travelers or biyahero na hindi nakabiyahe, minsan ay iwanan yung isang miyembro ng pamilya. Kasi, parang yung isa nga, dahil daw punit ng passport. Iba yun. Iba Kasi din yun. kay may pamilya, kay walang pamilya, kung tampered ng passport, talagang hindi pa Hindi sasampain mapapasakay. yun. Oo. Kasi pag pinasakay sa eroplano yun, doon naman sisitahin yun sa bansa kung saan siya papasok. Pero in Pauuwiin reality, yun. Oh. in reality, ang Bureau of Immigrations, they have the power to let you depart or to let you stay. Tama ba ako doon? Ganito yan. Kung meron silang dahilan para kayo ay pigilang sumampa sa eroplano, magagawa po nila. Yun. Ang pinagbabawal po ng batas, kung wala naman silang dahilan at arbitrarily pipigilan ka na umalis, may kaso sila. Kasi nga, there was a time, attorney, kaya siguro nagtatanong si Sky, pati yung, yung birth certificate ng ninuno, hinanap. Parang ganon. Kung unreasonable, Yes. may kaso tayo na Yun. pwedeng isampa sa kanila. Oo. Kasi yung iba, baka kasi ginagawa ng problema para hindi agad makapasa sa immigration at naghihinala ang mga tao na humihingi ng lagay yan.
Yeah, that's true. Diba? Anyway, ang maganda niyan, talagang i-prepare mo lahat. Like, kunwari, kung pupunta kayo kamo ng Japan, dapat kumpleto yung ticket mo, round trip, dapat yung accommodation mo, yung mga lahat ng mga ginawa mo, para alam nila legitimate ka na traveler. At saka ano yan, ha? Hindi ko mo nakalusot ka sa Pilipinas, ay makakalusot ka sa Japan. Meron ding immigration Ay, doon. may immigration din doon that's at true. medyo mahigpit din ang immigration doon. Yes, totoo yan. So anyway, ano lang tayo, siguro kung nagsasabi naman talaga tayo ng totoo, wala naman tayong tinatago, go lang ng go, Sky. Saka kung frequent traveler ka na, di makikita rin naman yon. Kung hindi naman, basta nagsasabi ng totoo, okay na yan. Okay, Sky? Opo. Okay. Salamat po. Very Thank helpful you. po siya. Salamat. Good luck, ha? Japan pala Opo, ito, thank ha? you. Sige, sana'y makabiyahe ka ng Japan at makabili ka ng mga matcha. Mochi. Sige po. Salamat. Thank you. Mochi. Pero yung matcha, Yung green tea. green tea. Oh, green tea. Oh, matcha. Sa yung Osaka matchang. yun. Matchang Chinese yun. Ano nga ba yung matcha? Yung malagkit Na kanin na nakabalot sa isang lotus leaf. Yan. Yun. Yan. Gusto mo yan. Matchang. Oh, di ba? Halatang gutom ka na, attorney. Para ka na impacho ko eh. Okay, eto na. Si Leah ng Maynila, 26 years old. Nag-request po ako ng movement ng internet services ko to a different address. Na-install naman, but it's been 35 days after installation, pero wala pa ring service na or hindi gumagana. I keep sending emails and calling their lines, pero walang nangyari. I agreed to a 2-year contract with them. I want to disconnect it without paying termination fees given their failure to provide service and to respond properly. Is there rights and specific action I can do? Nako, utilities. Kontakin po ninyo sila at sabihin ninyo na pinuputol ko na po ang serbisyo ninyo kasi hindi naman po ako nabigyan ng serbisyo. Tama. At saka kaya nga nagpakabit ka, 'di ba? At nagkontrata ka dahil kailangan mo. Bakit ang tagal-tagal? Alam mo 'yan ang problema sa usually, utilities. para naman hindi sila magkaroon ng rason na ay talaga po ganun kasi katagal bago po mag-start, 'di ba? Pinakamaganda niyan, bigyan mo sila, tanongin mo kailan ho ba ninyo anong lead time? Masisimulan. Yes. Yung pagbibigay nyo sa akin ng internet. Yes. At kapag ka po dumating yung deadline na yon at hindi ho kayo nakapagbigay ng serbisyo, ay ite-terminate ko na po yon. At dahil kasalanan nyo, hindi po ako magbabayad ng termination fee. That's right. Dapat ba lahat nakasulat? Kasi minsan talaga good faith lang na sana tuparin nila pero minsan di naman nila tinutupad Alam niyo po ba na pag kayo ay hindi nagbayad ng isang beses, isang buwan, kalahating buwan, basta hindi kayo nagbayad ng utilities, mabilis pa sa 4:00, putol. Pero bakit ganun? Pag sila naman ang serbisyong palpak, ang tagal naman nila gumawa ng ng serbisyo. Irereklamo mo yan sa Saan dapat ireklamo yan? Sa gobyerno, may yung ahensya na nagsusupervise. So for example, kuryente, DOE. Kuryente pwede rin sa consumer. Consumer. Okay. Kapag internet, ay sa DICT yan. Yan, DICT. Kung DICT. saan talaga may saklaw. O kaya sa NTC. Tama. NTC rin. Tama, mag-complain kayo pagka kayo pinabayad. Kasi kung talagang bad service, sino ba naman alam mo sa totoo lang, ito lang minsan sinasabi sa akin ng mga nanonood sa atin, attorney, na minsan daw, ang service natin, tayo daw dito sa Abogado de Campanilla, ang dating daw sa kanila, sabi ko, hindi naman. Tama naman. May ganyan. Sabi ko, ano nangyari sa internet? Bakit ganon? Parang 2 episodes daw ata na ganyan. Sabi ko, baka ba sa internet problem nyo yan? Sabi niya, hindi lumipat kami sa ganun nangyari. So sabi ko, ano kaya itsura natin dalawa doon? Hindi, kasi nga, yung kasing internet, may capacity yan May capacity at may speed.
no? May speed. Kung mabagal ang speed ng internet mo, kasi hindi kayang pabilisin ng provider mo, nagbabuffer yung computer mo. Kaya nga. Okay, bago mo mapanood ng maayos yung video niya. Correct. O kaya yung calls mo ay nagda-drop. Okay. At alam mo, yung capacity, habang dumadami yung gumagamit, lumiliit yung band available sa user. That's true. Kapag lumiit yung band, di lumiliit yung data. Bits mo. So, hindi mo agad makukuha. Dapat may regulasyon kasi na merong capacity dapat yung provider for a certain number of subscribers. Hindi naman minsan nasusunod. Kaya nga, mukhang hindi na susunod yan. Kaya masama. Okay, ang tanong. Ang internet provider. Ang tanong, for example ba, ang isang masamang serbisyo, bad service, ay inilagay mo, ipinost mo sa social media, pwede ka bang kasuhan? Hindi. So Kasi pwede. public service yan eh. Oh, yun. So pwede. So talagang parang, kinakailangan galit ka dito sa serbisyo na ito. Yes. Ganyan. Pwede. Walang demanda. Basta ano lang. Walang kaso. Basta ang sasabihin mo, totoo. Ay, oo. Kapag ka na ikaw ay nagsabi na lang hindi totoo, paninira na. So ito, dapat nakasulat doon, personal experience. Oo, dapat na-experience mo talaga. Okay. At hindi lang sabi-sabi. Oo. Di ba? Personal experience. Ay, kung sabi-sabi, pwedeng gano'n, nako, nadinig ko po eh. Di ba? Sabi po. Di, anong sabi? Ano yung ipinost mo sa media, di sabi-sabi. Okay. Eto na si Carlos, 31 Ang years old. naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ay. Alam mo ba yung kasabihan na yon? Ano yan, fake news? Yung naniniwala sa fake news ay walang matinong pag-iisip. Ay, hindi ko na malaman. Basta kasi, ayoko na magsalita. Sige. 31 years old si Carlos, attorney, from Parañaque. Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ng staff ko. And gumawa ng kwento sa barangay na nagbebenta raw kami ng mga lumang gulong at branding it as new. Hindi naman namin ginagawa yon. At napatunayan din na nag-fake review siya gamit yung fake na receipt na pinakita niya sa munisipyo. Gusto ko sanang dalhin sa legal. Ano po bang pwedeng ikaso at paano simulan? Sinisiraan na siya. Sinasiraan. Oo. Sinisiraan siya nung staff niya. Ng staff niya. Oo. At Opo. gumawa pa ng kababalaghan. Opo. Ano rin. Anong kaso yan, attorney? Dahil business na yung kanyang sinisira, no? Usually tawag namin yan institutional libel. Libel pa rin. Libel pa rin. Tapos damages. Criminal charge pa rin yan. Criminal pa rin. So, pagka-criminal charge, may kulong, tapos may danyos May din. danyos. Wow. Pero kung gusto naman niyang wala ng kriminal, edi sasampahan niya ng damages. Wala namang pera siguro. Nga. Paano na? Kasi empleyado lang. Paano na yan, di ba? Pero ano kaya ang dahilan? Bakit naman niya gagawin Bakit yun? niya sinisiraan ng... Oo, hindi kaya dahil hindi tama ang pagpapasweldo sa kanya o kaya hindi napagalitan siya o ano. Oo nga, no? Baka Oo, hindi kawawa natin alam. naman. Oy, nako. Anyway, kahit galit kayo, wag na ho kayong gumawa ng mga gawa-gawa lamang kasi babalikan din kayo. Ikaw rin ang kawawa in the end. So, please don't do that. Okay? So, si Grace, 28 ng Caloocan, ang tanong niya, may binili kaming second-hand vehicle from a relative. We are processing the transfer and someone that we know who is working for LTO suggested na deed of donation na lang yung kunin instead of deed of sale para makatipid. Is this allowed? What's going to be the process if deed of donation yung kukunin? Kasi nga naman, may tax-tax na involved pag deed of sale. May ganun ba yon ng vehicle? Sa Parang wala vehicle, naman. walang capital gains. Wala naman eh. Bakit Oo. ganun? At saka second hand na eh. At saka hindi totoong donasyon eh.
Wag po kayong gagawa ng dokumentong hindi totoo. Correct. At saka wala namang implikasyon din. Parang Ano wala ba? naman ako nakita na matitipid doon. Correct. At saka, ay sinabi mo na. Kaya wala nang at saka. At saka wala akong bawal magsinungaling. Yun! Oh. Kasi notaryuhin yan. Correct. Pagka nagsinungaling kayo dyan, pwede ho kayo makakasuhan ng falsification. Hindi, perjury. So, mali yung sinasabi nung nagsasabi sa inyo na nagtatrabaho doon na makakatipid kasi wala namang dapat itipid. O, kasi Wala namang bayad wala namang tax na binabayaran. Wala namang tax yun. O, Hindi diba? kagaya ng lupa. Iba ang lupa, iba ang kutsi. Kasi kutsi nagdi-depreciate yan eh, di ba? Tsaka walang tax na Ipinapataw. kapag ka Oo. nagbenta ka ng sasakyan. Oo. So, wale. So, Yun ang pagkakalam ko. oo. Kahit ako. Di ba? Wala Kasi naman. nagbenta ka naman ng sasakyan. Nagbebenta rin naman Oo. ako ng sasakyan. Wala naman akong binabayarang tax. Wala rin ako, di ba? Pero ngayon, kailangan mo lang mag-register doon sa Highway Patrol something-something. And kukuha ka ng clearance kasi baka karnap. Oo, kasi baka karnap. Yun lang. Pero Kasi other than karnap. that, sabihin mong donation yan, kukuha ka pa rin nun. Ganun pa rin. So, walang tinipid. Okay? Si Mark ng Palawan, 29 years old, kumain ako sa restaurant na ito. Then, upon checking ng bill, may plus 12% VAT. So, tumaas yung bill namin, VAT plus service charge. I'm not against the service charge. Ang against lang po, yung 12% VAT. Tapos, hindi pa nakalagay sa menu nila. I have proofs po kasi, may picture ako ng menu nila. Valid po ba ito sa DTI? Okay. Magandang point yan. Anong okay? point? Kasi, pagka ba na nasa menu, 450 pesos. Dapat kung anong nandoon sa menu, VAT inclusive na. Tama ba ako doon? Tama yun. Yon. So, hindi mo pwedeng dagdagan ng VAT after that. Yes. Oo. Dapat kung ano yung nakita doon, yun na yun. Unless may nakalagay na plus VAT. Sa baba, na maliit. Plus VAT. Oo. Pero totoong may service charge ngayon, ano? Plus 10%. Okay naman yan. May service charge. At saka yung service charge talagang napupunta dapat sa mga kawani ng nagtatrabaho. Tama ba ako doon? Oo, pero hindi naman pwedeng patatawag may manager. Oy, may service charge tong resibo nyo. Oo. Tanungin ko nga yung mga waiter nyo kung nabibigyan sila bago ako magbayad dito. Mahirap naman yun, di ba? Hindi naman ganon. Pero pwedeng gawin ng gobyerno yun kasi minsan may nagnenenok ng service pero, charge. Ng mga kumbaga, empleyado. problema na ng mga waiter yun. Oo. Na sumisingil pala ng service charge. Yung ang kanilang restaurant. Tapos ay dapat ibinibigay sa kanila. mapunta naman sa kanila. Ibang yung storya na service yun. charge. Ibang storya yun. Pero dito nga, nagre-reklamo siya kasi dun sa menu, wala namang nakalagay na plus VAT. Kaya nga. Dapat po, VAT inclusive. Kumbaga, dapat kasama na po dun sa presyo Yung VAT. na nakalagay sa menu, yung VAT. Oo. Ngayon, kung gusto nyo magreklamo, DTI ba ang takbo nila doon? Pwede po sa DTI. DTI. Kasi consumer, ano? Consumer. Pwede rin sa BIR. BIR? Ay, kasi tax yun eh. Taxation. Ay, matindi BIR. Pero usually Baka sa umiyak. DTI na yan. Baka umiyak yung yung may-ari ng restaurant. Sige. Anyway, speaking of restaurant at gabi na, kami kakain na kahit na naimpatso ka. Okay, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!